Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, sa kaharian ng Albay, ay may isang makapangyarihang raha. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao ay daragang magayon na ang kahulugay magandang dalaga. Maraming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya hindi mabilang na mga datu at mga ginoong tanyag ang nag-alay sa kanya ng pagmamahal. Ang isa sa mga nanligaw ay si Kawen, anak ng mayamang raha sa kanugnog na kaharian. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata, subalit tumanggi sa regalo ang dalaga. Si Kawen ay nabigo subalit nagyabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating ng araw. Mula sa malayong Katagalugan, narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kagandahan ni Daragang Magayon. Marami siyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman, subalit nagkaroon ng mga sagabal. Minsan, malapit sa munting ilog, nakita ang dalagang namumupol ng bulaklak. Kinamaya-maya ay ang binibini ay nagtampisaw sa batis. Ang binata ay nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kanyang pansin. Nagkatitigan sila at ang binata ay ngingitian. Nabuhayan ng loob ang prinsipeng Tagalog at ito'y nagsalita. Magandang mutya, nagmula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at makita ang tangi mong kariktan. Sino ka? Hindi kita kilala. Isa kang pangahas. Ako ay si Gat Malaya. Galing sa kahariang malapit dito. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na. Bantulot na ihinagis ng dalaga ang bulaklak. Dumapo sa mga palad ng binata at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib. Maaari bang kita ay makitang muli? At nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis. Isang araw, mungkahi ng lalaki, iibigin kita at tayo'y magpapakasal. Ngunit ang raha, ang aking ama, may alinlangang paliwanag ng dalaga. Dapat niyang malaman, huwag kang mag-alala. Hihingin ko ang kamay mo sa kanya. Pumayag ang raha. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magalang at nakakahalina kung kumilos. Itinakda ng raha ang kasal sa pagbibilog ng buwan matapos ang anihan. Nagpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kanyang mga magulang ang itinakdang kasalan. Kakausapin niya ang ama't ina at silang tatlo ay babalik sa Albay. Nabalitaan ni Kawen ang napabalitang pag-iisang dibdib ng dati niyang nililigawan. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. Matigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala. Kung hindi kita makamtan, walang magakamit sa iyo sinuman. Ang prinsesa ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang ama. Siya'y sumagot, ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik. Nagtumulin ang mga araw at mga linggo. Malapit na ang tag-ani, ngunit wala pa si Malaya. Hindi pa siya nagbabalik. Gabi-gabi ang dalagay nakaupo sa duruwang awan at naghihintay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, napilitan ng pakasal si Daraga kay Kawen. Nagkaroon ng maringal na handaan, kainan, at sayawan. Sa gitna ng kasayahan, dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang. Ako'y naparito upang angkinin ang aking nobya, sabi ni Gat Malaya. Hindi maaari, tugon ni Kawen. Nagkaroon ng sukatan ng lakas. Magugunita na si Malaya ay subok sa espada, subalit si Kawen naman ay malansi at mapaglalang. Nang ihagis ni Kawen ang kanyang sibat, si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at awatin silang dalawa. Sa kasamaang palad, ang sibat ay tumama sa dibdib ng dalaga. Niyakap ni Malaya ito, ngunit pataksil na sinibat ng katunggali. Kapwa nalagutan ng hininga ang magsing ibig. Nagluksa ang raha at ang buong palasyo. Ipinag-utos niya na ang dalawa ay ilagak na magkasama sa isang hukay. Lumipas ang mga araw, himala ng mga himala. Ang lupa sa puntod ng libing ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. Napakaganda at perpekto ang hugis. Tinawag itong bundok ng Mayon bilang alaala kay Daragang Magayon.